So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, next topic tayo. So, alam niyo ba mga kababayan, ito, pinatunayan lang po talaga ni pinatunayan lang po talaga ng mga DDS vlogger na sila ay bayaran. Oo. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina sa intro, sila ngayon po ay nasa Hong Kong. So medyo nakakagulat lang mga kababayan, tulad nga ng sinasabi natin dati, na sila po itong mga DDS na to, sila po yung nambibintang sa mga PBBM vlogger supporter na bayaran daw po kami. Baka si Ballpoint Man, baka bayaran daw. Bayaran daw po kami. Oo. Pero nakakatawa kasi dito, itong mga DDS ngayon ay nasa Hong Kong. At kayo ba, naniniwala ba kayo na pupunta yung mga DDS vlogger na yan sa Hong Kong ng walang bayad? Na pera nila mismo, yung gagastusin nila, na yung perang pambabayad nila sa hotel tsaka accommodation ay galing mismo sa kita nila? Ako hindi ako naniniwala doon. Medyo katangahan ng konti yun, no? Kung sasabihin ng mga DDS na, hindi mga bayaran yan. Ito na ang ebidensya natin eh. Di ba nasa Hong Kong po sila ngayon? At mga kababayan, di ba, ang pinaka nagpondo dito, yung wanted na pastor. Di ba? Si Kibuloy. Si Kibuloy po yung pinaka nito, yung nagpondo diyan. Sabi ni Ninyo pero bago yan mga kababayan, alam niyo ba kung anong nakakatawa dito? Oh. Di ba? Ayan nga di ba? Bayad yung mga yan, di ba? Niwala ka bang hindi bayad yung mga yan? At ang nakakatawa dito mga kababayan, no? Habang si Kibuloy po ay nagtatago ngayon sa batas ng Pilipinas, ngayon meron sila ngayong bagong propaganda. Ito yung propaganda nila ngayon eh. Ito basahin natin to Sabi dito, di ba? Ang ikalawang blaan, di ba? Anong blaan na to, no? Na nakaranas ng trauma dahil sa pananakot at illegal na paghalughog ng SAF sa kanilang tahanan noong June 10, 2024 sa Kitbog ay pumanaw na. Okay, yan na. So, so ngayon mga kababayan, ito, yung ewan ko talaga dito sa SMNI na ito, tatanga-tanga din, no? So ngayon, meron pong namatay. Ito condolence dun sa namatayan, no? Pero di nyo ba naiisip na ginagamit lang kayo ng SMNI para i-justify yung pagtatago ni Kibuloy at saka gawing masama sa mata ng taong bayan yung pag-aresto kay Kibuloy. Ayan, no? Oh. Ngayon, meron daw pong namatay dahil daw po sa takot. So, ang drama ng mga hayop na to, nung lumusob daw po yung SAF sa KOJC compound, di ba? Sa ba yun? Sa Davao City. Sa Glory Mountain, di ba? Natakot daw po yung mga tao at meron daw pong namatay sa takot. Ewan ko ba no? Hindi pasensya na no. Hindi sa tinatawanan ko pero ang bullshit naman ito. Bakit yung sisisihin yung pulis na sumusunod lang po sa utos? 'Di ba? Ang sisihin niyo si Kibuloy, bakit tayo sumuko? Hindi nga mga kababayan. Si Kibuloy po na allegedly po ay manggagaasa ng bata, 'di ba? Tapos kutongero o money launderer hanggang sa Amerika, 'di ba nakakalat ng lagim. Ngayon wanted sa Pilipinas. Tapos nung huhulihin sila ng pulis, 'di ba? Ngayon meron namatay, ang sinisisi ninyo mga pulis. In the first place, 'di ba? Kung hindi naman kayo humarang diyan, so hindi sana naging smooth sana yung paghuli kay Kibuloy. Hindi sana nakatakas. So problema dito mga kababayan, ngayon merong namatay, ang sisisihin ninyo yung mga pulis na gustong arestuin si Kibuloy. Bakit? Ang gawin ninyo, sisihin ninyo si Kibuloy, bakit tayo sumuko at ginagamit kayong shield? Ginagamit kayong pananggalang. Isipin nyo katangahan ninyo, no? Sumusuporta kayo sa Manyakis. Allegedly, So ngayon, ito sabi pa dito. Nagbigay ang KJC ng tulong para sa libing ng dalawang kapatirang blaan sa Kitbog na natroma matapos ang insidente noong June 10. Okay. So, blaan malamang to no, IP no? Malamang IP to. So, sabi pa dito, meron pang isa dito, meron pa dito, kala nyo tapos na, meron pa rin, di ba?
Matapos ang naganap na paglusob ng mga armadong alagad ng batas sa The Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, nag-iwan ito ng matinding takot at pangamba sa mga kabataan. Di ba? Samantala, The Kingdom of Jesus Christ mas dodoblin pa ang paggagawa ng kabutihan. O yan ha. O, ngayon, pati bata pa ngayon, ginagamit ninyo. O. Di ba? Isipin nyo, no? Sino kayang matinong magulang? Kasi sabi nila mga bata daw po eh. Kung matino kayong magulang, hindi nyo tuturuan yung mga anak ninyo na sumuporta sa isang manyakis na pastor. Hindi nga, di ba? Ganun yun eh. Diyan na, sa 700 na nanonood, may mga anak tayo, di ba? Karamihan may mga anak tayo, may mga pamangkin, di ba? May mga kamag-anak tayo, mga bata, di ba, pinsan. Kayo ba? Di ba? Tuturuan niyo ba yung anak ninyo or yung mga kamag-anak ninyong bata na sumuporta na sumuporta at ipagtanggol ang isang manyakis? Di ba? Wala kayo sa ano. Ang point dito mga kababayan, kung talagang concern kayo sa mga kabataan na to, pasukuin niyo na si Kibuloy. Ganun lang 'yun. Gagawa-gawa ng kalokohan yung pastor ninyo, pag hinuli, ginagamit niya yung mga miyembro niya para gawing shield, para gawing panangga. Hindi niyo pa rin makuha talaga yung point? Medyo kulang kayo sa iron? Medyo kulang kayo sa calcium? Ganun ba yun? So ngayon, ito paano? Meron pa pala, may isa pa pala dito, sabi pa dito, di ba? Parami ng parami ang kumukundin. Sabi dito na, parami ng parami. Wala nga may pakialam sa inyo. Sabi niya dito, parami ng parami ang kumukundin na sa ginawang pang-aabuso ng PNP sa The Kingdom of Jesus Christ noong June 10. Isa na rito ang dating Executive Secretary ng Marcos Administration kung saan tinawag na immoral ang pag-atake ng kapulisan sa religious compound ng KOJC. So ito nga po si Vic Rodriguez. So ngayon na point dito, paano nyo nasabing parami ng parami kung kayo lang din naman pala yan? Wala namang bago dito, kayo lang din naman yan eh. Group of friends nyo rin naman yan eh. So ang point dito mga kababayan, di ba? Pag sinabi nyo kasi parami ng parami, ibig sabihin nun, di ba? Nakakakuha kayo ng mga simpatsya sa ibang tao regarding nga po dun sa paghuli or pag-aresto dapat kay Kibuloy noong June 10. Yun nga lang, kung galing lang din ito kay Vic Rodriguez, so hindi ito parami ng parami kasi kayo lang din yon. Oh. Tama, di ba? At saka paano nyo nasasabing parami ng parami wala ngang may pakialam sa inyo? Di ba? Nakarinig na ba kayo ng ibang religious leader or ibang religious group na nagbigay ng suporta dito sa kay Kibuloy regarding nga dun sa pag-aresto dapat sa kanya? Wala, di ba? Yung ibang religious leader walang pakialam. So paano nyo nakuha parami ng parami, no? So mga kababayan, meron pa dito, no? Meron pa ba? Okay, ito. So ngayon, ito yung malupit eh. Balita ito kahapon eh. Oh. So sabi dito, US Court resets Kibuloy hearing anew. Says KOJC lawyers too busy. So dapat kasi mga kababayan, ngayong November 2024, dapat po magsisimula na po yung hearing kay Kibuloy sa Amerika. 'Di ba? Yun nga lang mga kababayan, nagbigay po ng parang nag-request po yung kampo ni Kibuloy na i-move ulit yung hearing po sa Amerika kasi nga daw po busy daw po masyado yung mga abogado ni Kibuloy. Galing. Very good. Tingnan nyo. Sabi dito, no? So, fugitive televangelist Pastor Apollo Kibuloy must be spending a lot to keep criminal litigation at bay. Just like what his lawyer are doing in Los Angeles, where self-proclaimed son of God is facing at least 8 criminal charges. So, ibig sabihin nun, 8 pala yung criminal charges ni Kibuloy, no? This come at the Los Angeles, California court reset the scheduled hearing for the 9th time siguro to, no? Amid scheduling conflicts of KOJC lawyers.
So ngayon mga kababayan, di ba ito yung sinasabi ni Kibuloy eh. Naalala niyo ba yung sinabi ni Kibuloy dati? Na palagi daw pong dinidelayed ng Korte ng Amerika yung hearing niya sa Amerika mismo. Ang totoo nun mga kababayan, ang nagpapadelay talaga dito, yung kampo ni Kibuloy. At ito na nga po yung example dito. Ngayon, nag-request po ngayon ng kampo ni Kibuloy na i-move ulit yung hearing from November to April 7 na, no? No, April 7, 2025 na, next year na pala. Di ba? So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, no? Kaya ko nabanggit kanina, itong mga vlogger po ngayon na pumuntang Hong Kong. Ang sinasabi natin dito, sa kabila nga po ng mga gusot na kinaharap ni Kibuloy, sa mga kasong kinaharap niya, pati mga bata po ginagamit, pati po mga namatay na wala namang kinalaman dun po sa paghuli sa kanya, supposedly, sa kabila po ng ganyan, sa kabila po ng pagtatago ni Kibuloy, nakuha niya pa pong pumondo, nakuha niya pa pong gumastos sa mga vlogger. Ito yan eh, oh. Oh. Unang-una dito, no? Oh. Nakita ko to kay kay Dada, oh. Hindi kay Banat Bay pala to, no? So, dati pangarap ko talaga magkaroon ng Mocha Boys para pag may need naman bla bla bla. So ngayon, ito nga pong mga banateros po na sa Hong Kong. So si Banat Bay, si Coach Takoli, si Dada, at saka si Judea. Oh, si Judea yun, di ba? Yung isa? Yung nakasombrero. Oh. Galing na. Hindi, sa akin wala namang problema kung pumunta kayong Hong Kong. Okay lang yan. Pero ang point natin dito mga kababayan, di ba? Tinatawag nyo kaming bayaran, pero ito ang ebidensya po natin na bayaran po, na kung mayroon mang bayaran ng mga vlogger sila to, ito mga DDS na to. Kasi una kasi, di ba? Ito yung mga bagay no na hindi niyo na kailangan ng rocket science para mapag-aralan. Napupunta ba yung mga yan sa Hong Kong ng libre? Pupunta ba yung mga yan na yung pamasahe tsaka pamasahe lang pala, na yung pamasahe nila galing sa pera nila, pati yung accommodation nila, pera nila. At syempre merong pocket money yan. So bayaran. Bayaran, di ba? Oh. So, ewan ko ba, no? So, ito pa isa. Oh. Si Judea to, di ba? Kasi hindi ko naman kilala sa Judea talaga eh. Hindi ko pinapanood yan eh. O si Badoy, di ba? Yan, no? Alam nyo, no, yung mga ganyan klase mga picture, ito yung ito yung kung gagamitin niyo yung common sense niyo, parang parang ang labas ito na pa-picture tayo. Oh, ito yung ebidensya na binayaran kami. Hindi nga, di ba? Yung picture po na yun, mga kababayan, ayan pa yung ebidensya na binayaran sila. Di ba? Oh. At ngayon, ito pa, no? Okay na pala. So, ngayon mga kababayan, itong point dito. So, ito, no, na-content kasi ito ni Nino Barsaga noong nakaraan. No? So, sabi ni Nino dati, 9 official DDS vlogger may trip to Hong Kong ngayon, June 30. So, sakto nga. Tama nga. June 30 nga. Kahapon. Tapos ngayon, June 30 nga. So, ngayon, sino ba pumonda dito? Sino pumonda dito? Ano nyo Panoorin nyo to. Oh, number 2, yung Dakulero na vlogger, ha? Yung vlogger na Dakulero na si Coach Oli, yan, dakul-dakul yan. Kasama ng Hong Kong yan, June 30. Si Byron, siyempre di mawawala yan. Hong Kong din yan. Yung mga kasama ni Bisdak, na mga vlogger, sa Tacloban, kasamang mga yon. Si Bisdak lang hindi kasama, si KPL kasama, papuntang Hong Kong. Si BMR kasama. Ngayon, ang sabi sa akin ng informante ko, ina-invite daw ang mga yan ng isang pastor. Hindi ko napapangalanan kung sinong pastor to. Yung daw ang sasagot ng plane ticket, hotel accommodation, with allowance, with food. Tapos pagdating ng Hong Kong, yung mga tangang OFW na follower ng mga bugok na to, uungguyin kayo, uutuin kayo, at huhututan kayo dyan sa Hong Kong.
O, 'di ba? So meron binabanggit si ninyo dito, kung totoo man 'to, no, na meron binabanggit si ninyo dito na ang pumondo pala dito si pastor. Isipin niyo mga kababayan, no, sa kabila ng mga gusot na kinaharap ni Pastor Kibuloy, ni Ulap, pati mga bata, pati mga eyepiece ginagamit, nakuha niya pa talagang magpondo ng vlogger. At ito, meron akong chismis sa inyo. May chismis ako sa inyo. Okay. So, meron binabanggit dito si Ninyo Barsaga na meron daw po siya nakakausap na vlogger sa kabila. Oo. So, actually mga kababayan, hindi lang po kasi si Ninyo Barsaga ang kinakausap po ng vlogger na to. Lahat po ng mga vlogger na naging kaibigan niya dati, kinakausap niya ngayon. 'Di ba? So, isipin niyo itong video po na to ni Ninyo Barsaga last month pa to. Last month pa to nung ano pa to nung March, April, May. No, May nung Mayo pa to eh. So nung Mayo pa lang mga kababayan, nag-leak na pupunta silang Hong Kong. So yung isa lang ibig sabihin nun mga kababayan, meron traitor. At yung traitor na yun mga kababayan, kilala ko kung sino. Si Kokoy po yun. Si pambansang loyal po yun. Kita nyo katangahan nito ni pambansang ni Kokoy, no? Si PL yun. Oh, siya yun. Kasi mga kababayan, pati rin po kasi ako kinakausap ng hayop na yan. Oo. Di ba, syempre, lumapit sa akin, gusto kong kausapin. Syempre, bilang sibil na tao, sige, kausapin natin. O, sinabi ko naman sa kanya, kung meron man ako nasabi sa'yo, di ba, party yun ng pagbablog natin. Kung magalit ka sa akin, walang problema yun. Okay lang yun. Di ba, ginawa mo yan, syempre, naka-public. So, talagang prone talaga na nabatikusin ka. Bawat isa sa atin, talagang mababatikos kasi nga, nagpa-public tayo ng opinion. At yun mga kababayan, si PL po yun. Yung kumakausap sa ibang mga vlogger, di ba? Yung, ayoko kasi banggitin yung ibang vlogger kasi mga kaibigan ko eh. Di ba may isang vlogger eh, na kaibigan ko eh, na nagbabanggit din na parang ganito magsalita yan eh. Mga kababayan, meron po ako nakakausap na vlogger sa kabilang kampo. Yung magandang boses, di ba, na vlogger. Si PL din po yung kausap noon. Oo, kasi sa GC namin, nagbabanggit din po yon na ay si PL kausap ko kanina. Oh. O isipin nyo kasama nyo sa Hong Kong. May trader dyan. Si PL. Kinakausap kami. Oh. Buti na lang sana kung nauto niya. Malamang yung ibang mga vlogger nauto niya, pero ako hindi. Oh. Isipin mo ang dami niya binabanggit sa akin. Yung sabi pa nga ni PL nun ano ba sabi niya? Na yung di ba nag-away-away sila, di ba? Yung Banateros tsaka yung Bistakeros. Kasi nga itong tatangatangang Bistakeros, binatikos yung Maisog. Yung Maisog organizer. So nag-away-away sila. So sabi ni PL na ay sinadya ko 'yon. Sinadya ko 'yon na na batikusin yung Maisog organizer para may ma-content kayo. Sinabi niya 'yon. Oh. Ako naman, hindi naman ako naniniwala sa gano'n. Kasi pag ganyan mga kababayan, yung gumaganon, alam ko style niyan. Naglalaro lang yan. Kukuha ng info sa kabila, and then mako-content. Oh. Alam ko na yan eh. Kaya kaya huwag mo na ako kausapin, walang yaka. Di ba isipin nyo, kasama nyo pa sa Hong Kong ngayon. Oh, ako na nagsasabi kasi yung mga ibang mga PBBM vlogger, ayaw nila sabihin na si PL yung kausap nila. Ako na magsasabi, si PL yun. Si PL yun. Nakausap ko siya, 3 kami. Oh. Sabi niya pa sa akin, yung Maisog na yon, yung Maisog organizer, sinadya ko yun. Sinadya ko yun na batikusin sila. O kasi ba naman nakakagulo na sila eh. O para may ma-content din kayo. O. Isipin niyo yun, di ba? Hindi. Alam niyo yung mga ganyan klaseng laro mga kababayan. Alam ko na yan. O, kunwari dito, kunwari dyan, so ganon-ganon. O. Alam niyo pa sinabi sa akin yan. Oh.
yung sinasabi niya, 'di ba? Ito yung mga laro niya na binabanggit niya eh. Na ayaw niya, sabi niya yun na ayaw niya daw po na umalis sa PBBM supporter. Ang problema, kapitbahay niya raw si Digong. So wala siyang choice. Ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya na yan, pero sinabi niya talaga yun. Oh. Tapos, meron sinasabi si Coach Jarrett na meron daw isang BBM vlogger na gustong bumaliktad. Hindi ko pa natatanong si Coach Jarrett, si Coach Jarrett kung sino yon. Pero kung si PL yon, huwag kayo maniwala. Di ba? Kaya, Diyos ko na yung... Tsaka ito yung point, no? Ayoko sana banggitin to eh. Oh. Sinabi niya rin sa akin na meron daw po siyang, ano ba yun? Ano ba sabi niya sa akin? Meron daw po siyang share dun sa restaurant ni Kibuloy. Di ba merong restaurant si Kibuloy, di ba? Yung restaurant, ano ba yun? Yung restaurant ni Kibuloy sa Davao City? Yung dating McDonald's na restaurant ni Kibuloy, no? So, yung restaurant daw po ni Kibuloy, na dating McDonald's, hindi raw nabigyan ng prangkisa. So, nagtayo siya ng bagong restaurant. Okay. At meron daw po siyang share doon. Actually, bawal yon. Bawal yon. Kasi unang-una, hindi naman halal yung binibenta ng restaurant. Bakit ka nagkaroon ng share doon? Hindi niya, di ba? Bilang isang Islam, mga kababayan, dapat hindi ka may engage sa isang negosyo na hindi halal yung binibenta. Di ba? Pinagmamalaki niya pa yan eh. Ano eh, meron ako doon, meron akong share doon. May share ka pala doon. Pero hindi naman halal yun. Baka nagbebenta pa nga ng waxis. Waxis, di ba? Yung waxis. Di ba meron silang ano doon? Meron silang binibentang baboy doon sa menu. Tapos may share ka doon. Ako di ko talaga alam kung inuuto niya lang ako eh. Kasi tayo naman mga kababayan, marunong naman tayo mag-isip. Islam ka. Tapos meron kang share sa waxis na nagbebenta ng baboy sa menu. Sino niloloko mo? Ewan ko sa inyo. Malamang kasi yung mga ibang mga vlogger din po si nakakausap ni PL, nakikipaglokohan din. 'Di ba? Nakikipaglokohan din, nakikipagbolahan din. Pero ako hindi. Hindi, Diyos ko ka. Nung nakausap kita, binabasa kita eh. Wala yan, niloloko mo lang ata ako nito eh. Isipin nyo, meron siyang share sa restaurant na nagbebenta ng baboy. Gung. Haram. Haram yun. Walang yan. So yun mga kababayan, no? Hindi, baka sinasakyan lang kasi ng mga ibang mga vlogger. Naniniwala naman ako doon. Pero ako hindi yung Diyos ko. Alam ko naman binubullshit lang ako yun. Ba't ako makipagsakayan sa kanya, no? So yan, no? So yun mga kababayan, no? So yan po sa 800 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po na video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano masabi nyo nga po dito? Di ba? Sa kabila nga po ng mga gusot nga po na kinaharap nga po ni Kibuloy, ngayon po ay nakuha niya pa po talagang magpondo, di ba, ng mga vlogger papuntang Hong Kong. Galing, di ba? So yun mga babayan, so thank you po, no? And the next topic po tayo. May isang pa akong topic dito eh.